ube powder, brown sugar, flour, onti lang yung flour ko, sugar, salt, oil, butter, dry yeast, and breadcrumbs. Okay. Start tayo sa warm milk. Alam nyo ba, this is my second time na magbe-bake ng Spanish bread. And yung first time was 6 years ago. That was during pandemic. Dahil nga walang magawa sa bahay, 'di ba, during pandemic. So, yung mga tao doon nag-start mag-bake and ganun din ako. And dahil din sa pandemic, kaya napunta kami dito sa Canada. Sa mga di nakakaalam, sa Dubai kami nagwo-work before. 12 years ako sa Dubai, then si Jay, 14 years. Tapos dumating yung pandemic. Ayun, parang nagkaroon kami ng realization. Hindi naman kami natanggal sa work nung pandemic dun sa Dubai. It's just that parang dalawa lang kami ni Jay kasi sa Dubai. Tapos yung mga bata nasa Pilipinas na kay mama. Tapos parang, alam mo yun, parang ang daming namamatay that time. Tapos parang ang iksi lang ng buhay. Tapos hindi namin kasama yung mga bata. So nag-isip kami ng gagawin. Ano bang pa magiging plano natin? Unang naging plano nga namin, mag-stay kami ng Dubai until 45 years old kami. Then early retirement na that age. Tapos uwi ng Pilipinas, magnenegosyo. Tapos di yun na, okay na yung plano na yun. Then early part ng 2021, may friend kami na natanggal yung asawa niya, tapos nag-resign siya. Tapos after few months ng 2021 nga, nakita namin nasa Toronto, nasa Canada. Sabi namin, paano nangyari yun? Paano ginawa nila? So, nag-message ako sa kanya, ano ginawa nila? Kasi, family sila, nandun na napunta ng Canada eh. Alam naman natin na hindi ganun kadali na makapasok ng Canada. Tapos sabi niya, nag-student pathway daw siya. Tapos, naka-open work permit yung asawa niya. Tapos, libre daw yung pag-aaral ng bata while nag-student, ganun yung permit nila. So, ang ginawa ko, nag-research ako ngayon. So, student pathway, mag-aaral ka ng not less than 2 years sa Canada. Magbabayad ka ng tuition mo, tapos bukod doon, dapat meron kang allowance. Allowance, yun yung pera na sapat para mabuhay kayo, ikaw na estudyante at ng pamilya mo na kasama mo sa Canada in 2 years while studying. Tapos, ikaw as a student, holding a student permit, yung spouse mo, meron siyang hawak na open work permit. So, allowed siyang mag-work. And pag may anak, yung anak mo pwedeng mag-aral ng libre. And after studying sa Canada ng 2 years, magkakaroon ka ng post-graduation work permit. Which is that time, yung post-graduation work permit is for 3 years. So, 2 years kang nag-aaral plus 3 years na PGWP. So, total of 5 years kang pwedeng magstay sa Canada with your family. And during that 5 years na nasa Canada kayo, if you want to stay sa Canada, pwede kayong maghanap ng company na magsusupport ng papers nyo, ng permanent residency. So, ayun. After that research, pinag-usapan namin kung kakayanin ba namin yung tuition fee, kung kakayanin ba ng ipon namin yung tuition fee nga, and yung allowance na hinihingi ng Canada na dapat meron kami. Kasi yun sabi nilang show money. Hindi yun show money. Dapat meron ka talagang pera kasi yun yung panggastos mo at ng pamilya mo while nag-stay kayo sa Canada. And ayun nga, after the discussions and all, we decided na i-push ang Canada. Kasi at least dito sa Canada, kapag nakakuha ka ng permanent residency,
kasama mo na yung buong family mo. And we all know, or if you still don't know, Dubai, they're not supporting permanent residency. They don't have that. And inisip namin para sa future ng mga bata. Last sacrifice namin. And ako ang student. Tapos si Jay ang mag-open work permit. And after that decision, we started gathering documents. That was early 2021. And I started researching which province has the easiest way of PR pathway. And from what I know, from what we know, we don't have any relatives sa Canada. So, kami lang to. And our longtime friend na nasa Canada for almost 12 years na yata that time, she contacted us. Kasi nalaman niya na magka-Canada kami. So, she messaged us and she convinced us na dito na lang kami sa Saskatchewan kung nasan siya. And so again, I started researching Saskatchewan, which is one of the city na maraming PR pathway. Una kasi sa listahan namin is New Brunswick. So, doon nakatutok yung research ko before. And after researching PR pathways ng Saskatchewan, I started researching naman ng program ko na ititake. About naman sa program ko na ititake, sabi ko sa sarili ko, ayoko na nung mahirap. Kasi ang tanda ko na para bumalik sa pag-aaral, diba? Natapos ko na nga yung college ko. Naka-bachelor na nga ako eh. Dapat yung sway-sway lang. So, naghanap muna ako ng school. Yung school dapat is DLI, a Designated Learning Institute. Ibig sabihin, designated siya ng government para applicable ka magkaroon ng PGWP. So, yun nga, nakita ko sa Saskatchewan Polytechnic is DLI. Tas from there, I research naman anong mga programs ang meron sila. And nakita ko, ang isa sa pinakamadaling program is HRM, which is Hotel Restaurant Management. And so, I started contacting Saskatchewan Polytechnic regarding that program, which is HRM, for their requirements. And again, I started gathering my documents for that program and dapat maisubmit ko siya ng October 2021 para makapag-start ako sa school year ng 2022. FYI, wala kaming ginamit na consultant. We decided not to because that's additional cost para sa amin. And the tuition fee alone cost almost $500,000. So, naisip namin instead of gamitin yung pera pa sa consultant, why not gamitin namin pandagdag sa allowance namin while living sa Canada. So, all our applications from student permit applications to Saskatchewan Polytechnic admission, all are DIY, do it yourself. Ayun, October 2021, I submitted the admission requirements. And then, January 2022, lumabas yung student permit approval ko. Kasabay nun yung open work permit ni Jay and permit ng mga bata. And after nun, nag-submit kami ng resignation sa work namin sa Dubai. And then, effective May 2022 ang resignation namin. Tapos, same month, May 2022, umuwi kami ng Pilipinas. We stayed there for 3 months. At least nakapagbakasyon kami bago kami magpunta ng Canada. And then, August 1, lumipad kami papunta dito sa Canada. And, yeah, yan yung kwento
bakit kami nag-decide papunta ng Canada, paano kami nagpunta ng Canada. And if you want more kwento nung pagdating naman namin dito, pwede naman next video. Nagbe-bake lang naman ako ng Spanish bread. Napakwento na. Okay lang naman kasi marami rin naman nagtataka. From Dubai to Canada kami. Ang tagal na namin nanirahan sa Dubai. Then, bakit pa kami nagpunta ng Canada? Actually, bakit nga ba? Ay, alam nyo ba, hindi madali ang buhay dito sa Canada. Akala nyo lang, nasa first world country kami. Pero, hindi, day. Marami pa akong kwento actually. May yung mga may pa-walling sa toilet. Pero hindi matamis. Mga habang Hindi matamis. lumuluha. Oh my God. Pero, disclaimer lang, hindi naman porket yun yung naranasan namin. Yun na rin yung naranasan ng iba. Iba-iba yung mga experiences. Kasi, iba't iba rin naman yung mga pinanggalingan. Like kami, hindi naman kami nanggaling sa Pilipinas. Nanggaling kami sa Dubai, which is, alam mo yun, para sa amin, ano na siya, nasa comfort zone na kami. Ang problema nga lang, wala siyang PR. You know, Alam ko meron tayo dyan. ang alam kong makaka-relate sa akin or sa amin is yung mga galing sa Ano UAE, na to eh, sabi mo galing pa, sa tingkad Singapore. Alam mo yon, yung mga hindi galing sa Pilipinas. Or may mga galing sa Pilipinas na maganda na yung buhay sa Pilipinas pero pumunta pa rin dito sa Canada. Ganito pala Yun lang gawa ng naman. Maya. Sa susunod na ulit yung mga ibang kwento ko. Balik tayo dito sa binibake ko. No? Ay, naging halaya yung yung feeling. Ang galing. Ang sarap. Ganito pala. Para talaga siyang halaya. Hindi siya masyadong tumaas. Gagamitin pa natin to. Ito pa yung list. Hindi siya hindi siya talagang Madami yata yung oil. Ito naman dapat. Unti lang magkagawa. Ilan ang inano ko? Hindi ko alam. Hindi ko na siya nata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, maliit yung isa. Ano yung tubig? Yung oil. This.
Kailangan magkasya. Kasi gagawa ulit tayo. Bakit malamit naman tayo? Ha? Kumain ka ng bread? Hindi kumain ka ng bread. Malaki pa siya. Dapat sa iba ko. Minis. "15 to 20 minutes." Excited ka, Jiro. 15 to 20 minutes. Pwede natin buksan, ano? Isa pa, 15 minutes. Kasi medyo ano pa. Tapos na ang 5 minutes, another 5 minutes. Pwede na yan. Okay. Labas na natin. Yan na. Maapaw. Palamigin lang natin din, titikman. Tignan natin yung ilalim. Mainit-init pa. Okay, perfect. Mainit-init pa. Perfect. Mga testers. Is it hot? Is it hot? Ano? How is it? Gold. How is it, kuya? Ha? Masarap? Tikim? Yung palaman, okay lang? Ha? Yeah. Yung second batch, lalagyan ko ng cheese sa loob. Sarap. Hindi man masyadong matamis, di ba? Perfect. Tingin yung loob. Liit nito eh. Yung kay Jiro malaki eh. Yan loob. Sakto lang. Muusok pa oh. Perfect. Na, second batch. This one is with cheese. At hindi tinipid na palaman. Maapaw. Dami ko nagawang feelings eh. Oh. Naging halaya.